transcription. Okay, so yung lesson natin is the other theories in understanding Philippine popular culture. This is the continuation of the theories na binigay ko sa inyo kung maalala ninyo 2 weeks ago. Um, yung mga semiotics, yung ganon, yung ganyan, continuation lang ito. But yung mga naunang dalawang video na sinend ko sa inyo 2 weeks ago, those are talaga mga cultural theories, no? Cultural theories yung mga bagay na yon. Mas kumbaga mas ginagamit yung mga yon compared sa mga ito. Pero still, these theories are relevant because some of these are really happening or may talaga, makikita ninyo na observable itong mga theories na ito sa kulturang Pilipino. Okay? So, let's begin. Una is the cultural hegemony by Antonio Gramsci. 10 lang yung i-discuss ko ngayon sa inyo. And siguro, next week, I will give you the link for the videos ng mga kasama nito. Kasi 30 to eh. 30 na theories ito. Sobrang haba. Kulang talagang 3 oras na discussion para lang matapos yung 30 na yon. So, instead of doing that, pasampu-sampu lang tayo per klase. So, asahan ninyo na may mga video pa kayong papanoorin in line or in connection with this discussion. Okay? Wala naman kayong choice, kaya papayag kayo doon. So, cultural hegemony is the first theory other than the theories na pinag-usapan natin last time. This theory states, okay lang yan, oo. Yung mga hindi nakaano sa attendance, meron automatic yung attendance dito sa sa meeting natin kasi nakaano to scheduled meeting ito. So meron akong makukuhang listahan ng mga pumasok. So kung wala ka man kung wala ka man sa screenshot, magla-log ka naman dito sa sa attendance. Okay, so now, dominant groups maintain power by shaping cultural norms and ideologies, making them seem natural or common sense. The cultural hegemony ni Antonio Gramsci, sinasabi niya na yung mga umiikot o mga nangyayaring kultura natin or mga lumalaganap na kultura natin sa Pilipinas, sa bayan natin, o sa lipunan natin doesn't come from vacuum or doesn't come from nothing. It come from it comes from the dominant groups, no? Mga otoridad, mga institusyon, no, mga makapangyarihan, no, na they use the culture or they use the cultural norms. Sila yung nagsiset ng cultural norms. Alala nyo ba yung norms, di ba? These are rules and standards and even ideologies or ano yung dapat na iniisip ng mga tao. Itong mga bagay na ito ay formulated or ginagawa ng mga nasa kapangyarihan para ano raw, sir? Para pagmukhaing ito ang natural, ito yung common sense, and ito yung dapat na sinusunod ng mga tao. Yun. So, yung mga nasa kapangyarihan ginagamit nila yung pagiging makapangyarihan nila o yung kanilang kapangyarihan para patuloy na palaganapin yung mga kultura, no, na susundin naman ngayon ng mga submissive o yung mga less dominant, no, na mga bahagi ng lipunan. Naintindihan ninyo? So parang halimbawa ako si Manny B. Pangilinan, ako yung mayaman. Gagamitin ko yung aking pagmamay-ari na TV5 para ma-implement ko yung mga social norms, standards, mga dapat paniwalaan, ayan, ganun. Kung halimbawa, si Manny B. Pangilinan, halimbawa lang hindi ko sinasabi halimbawa si Manny B. Pangilinan, maka Duterte. So, makikita mo na sa mga content o mga palabas na pinapalabas ng TV5, medyo maka Duterte. So, ginagamit nila yung kanilang mekanismo para magpalaganap ng kultura at tanggapin yun ng mga tao. The influence, these are other Philippine application. No? Number 1 is the influence of Western and capitalist ideals. So ano ba yung meron sa Western and capitalist ideas?
Ayan, the Hollywood. Di ba yung Hollywood, pag tingnan mo ng maigi, sa Hollywood natin nakukuha yung ideya na ang mga kalalakihan masyadong macho, 'di ba? Tapos macho yung mga lalaki dapat yung nagliligtas ng mga babae, mga ganon. Those are Western ideals, 'di ba? Yung mga K-pop, ayan. Yung mga Korean, ginagamit nila yung Hallyu o yung Korean wave, yung mga Korean cultural products para ano, para i-lift or i-elevate yung kanilang position, 'di ba? Para hangaan sila at sundin natin sila ano man yung gusto nilang itanggapin natin. Yan. Yung American consumerism, 'di ba? Alam nyo, yung pagiging magastos, American consumerism 'yan, no? Yung mga Amerikano, ang gusto nila gastos tayo ng gastos para ano? Para kumita sila ng kumita o yumaman sila ng yumaman. Tapos trabaho tayo ng trabaho para yun, magtrabaho tayo ng magtrabaho para sa kanila, para sila yung yumaman. Yun, yung konsepto na ang kasiyahan o yung kaligayahan ay nabibili ng pera, capitalist ideals yung mga yan. Tinuro yan sa atin nung mga may kapangyarihan, gobyerno natin, mga mananakop natin, di ba? Yung konsepto natin ng America is a friend. Saan natin yan nakuha? Sa Amerika. No, itinuro yan sa atin. Ginamit ng Amerika yung mga cultural norms and ideologies para tanggapin natin yan, palaganapin yung mga kaisipan na yan. English dominance, no? Example yan sa Pilipinas. Alam niyo sa Pilipinas kapag ikaw ay hindi ganoon kagaling sa English, ang tingin sa'yo ng tao ang baba mo, no? Ang baba mo na ang bobo mo pa, 'di ba? Parang ganoon, pinagpalit lang ng bawel, ang baba na, ang bobo pa. Panlungkot. Ganoon. Pero alam nyo, kung hindi man tayo magaling sa English, okay lang yun. Alam nyo bakit? Hindi naman natin yun. Secondary language lang naman natin ang English eh. Pero yun nga, dahil sa kakapanood natin ng mga pelikulang galing Amerika, ang pag-iisip natin ay matalino kapag English yung ginagamit. 'Di ba? Ayun. Pag konyo, yan, konyo-konyo, ay ano yan, elitista yan. Kasi konyo, pinaghahalo niya yung Tagalog sa yung English. Yun. And then we have the political dynasties. Yan. So yung yung sabi ni ni Vico Soto, sabi niya, ang hirap sa Pilipinas yung yung dynasty na tinatawag. Yan, yung political dynasties. Alam naman natin na itong mga magkakamag-anak sa politika, pag sila ay tumakbo sa eleksyon o nangampanya, hindi naman nila sariling pera talaga yung ginagamit nila. Yan ay galing din sa kaban ng bayan. 'Di ba na paano nila nagkaroon sila ng access doon sa kaban ng bayan kasi may kamag-anak silang politiko. 'Di ba ang unfair? Para tayong ginigisa sa sariling mantika, 'di ba? Tapos ayan, gusto pa ng mga tao, political dynasty, gusto pa ng mga tao si Sara Duterte tatakbo bilang presidente, 'di ba? Sara saka si Amy tatakbo bilang presidente saka vice presidente. Hindi ko alam kung anong meron na nagawa si Sara Duterte para iboto pa natin, 'di ba? Ano ba, natuwa ba tayo doon sa pagiging DepEd secretary niya? 'Di ba? Ano ba, naghanap ba tayo ng bato na ipupukpok sa ulo natin, 'di ba? Eh kung naghahanap na tayo ng bato ipupukpok sa ulo natin, ako magbo-volunteer ako na lang pupukpok sa ulo nila, 'di ba? Hindi parang awa niyo na 'pag tumakbo si Sara Duterte, huwag niyo naman iboto. Ha? Diyos ko. Ano bang natuwa kayo doon? Yung nakawan niya, yung confidential fund niya? Diyos ko po. Aray ko. Anyway, moving on. Okay, pangalawa tayo. Punta tayo sa pangalawa. Ayaw lumipat. Frankfurt School. Yan, the culture industry ni Theodore Adorno and Max Horkheimer. Ang konsepto nito is that the mass culture is produced to entertain and pacify people, making them passive consumers rather than critical thinkers. Lahat, lahat ng napapanood natin sa telebisyon, musika na napapakinggan natin sa radyo, lahat ng mga magazine, lahat ng media na yan, sabi ni Theodore Adorno at ni Max Horkheimer, are made to entertain us.
Tama yun, no? Entertain tayo, libangin tayo. Pero bukod sa libangin tayo, meron pa yung pangalawang gusto. Ano yun? Yung pacify us. No? Ano yung pacify? Alam mo yung pacifier? No? Pacifier ng bata, ng baby, 'di ba? Parang busal, no? So, parang busal sa bibig. Sinasabi nila Theodore Adorno sa Mark Horkheimer na ang mga palabas na 'yan ay ginawa para busalan tayo, no? I-entertain tayo tapos busalan yung ating mga bibig para hindi tayo magkapag-isip ng kritikal. 'Di ba? Ang daming content na napapanood natin. Bakit maraming content? Para malibang tayo, wala tayong oras para mag-isip at magtanong ng mga mahahalagang katanungan. So, we have the mainstream teleseries and variety shows focus on escapism rather than addressing real social issues. 'Di ba? Anong mga palabas pinapanood natin? PBB, 'di ba? PBB collab. Hindi ko magets talaga yung PBB collab eh. Ano bang gusto niyo mangyari? 'Di ba? Paano naglalaban-laban yung mga tao? Papakita mo lang daw yung pagiging totoo mo. Bakit peke ba yung mga 'yan, 'di ba? Parang hindi naman, 'di ba? Pero yun nga, no, escapism kasi parang ang sarap kasi nung feeling na observer ka, sarap. Parang gano'n. Siguro kaya may nanonood ng PBB kasi feeling nila powerful sila si kuya, 'no, makapangyarihan, gano'n. Ayan, so on, so on. So lahat ginawa para libangin tayo at hindi tayo magtanong ng mga mahalagang tanong. The dominance of celebrity politics, yan, where actors and influencers gain political power based on popularity rather than competence. Competence, isipin niyo yun. Sabi ni Philip Salvador, tatakbo raw siya ulit bilang senador. Bakit? Kasi hindi raw niya kayang ano yung talikuran, yung panawagan ng bayan na maging senador siya. Eh, hindi ko alam kung saang aspeto ng bayan yung nagsisigaw at nagtatatawag na bum- tumakbo siya bilang senador. Ano ba? Puso pa rin? Kailangan puso? Ano ba wala? Ano ba tingin nila kay Robin? Walang puso? Walang utak pwede, pero may puso yun. Puro nga lang puso pinapairal eh, wala na ngang utak eh, 'di ba? Dadagdag pa siya, 'di ba? Manahimik na lang siya, doon na siya sa bahay niya, 'di ba? Taas ng pangarap. Mayroon pa tinatawag na bulong daw ng bayan. Sinuka na nga, 'di ba? Di na nga binoto, di na nga tumagos eh. Umaasa pa tatagos, 'di ba? Aray ko talaga 'to si Philip Salvador eh. Nababadtrip ako diyan eh. Kung nanalo yan, ay talaga. Babay Philippines na. Punta na lang ako ng ano, ng Japan, doon na lang ako, sama ko pamilya ko, yun. Pero anyway, joke lang yun, wala pa akong pera nun, ipon pa. Yan, ipon muna. Sabi nga nung iba, sabi nga ni Eugene Domingo, trabaho, ipon, travel, 'di ba? Enjoy, 'di ba? Yan. Everyone deserves trabaho, ipon, travel, enjoy. Ayun. So the commercialization the commercialization of traditional festivals. Ayan, usong-uso yan sa Pilipinas. No, 'pag may piyesta, no, we turn the festivals as tourist spectacles, 'di ba? Sinulog sa Cebu, 'di ba? Ati-atihan, ayan, marami yan, 'di ba? Bakit nga ba natin ginagawa 'yun? Kasi ano eh, yung sarili natin binibenta natin. 'Di ba? Yung kultura natin ibinebenta natin para ano, para libangin natin sarili natin, makalimot tayo sa problema. Ang problema hindi kinakalimutan. Ang problema po sinusolusyunan. Yun yung katotohanan dun, hindi mo kakalimutan kahit anong limot mo sa problema, di yan resolba mag-isa, 'di ba? Ayun. So, pero gano'n ang mga Pilipino. We celebrate festivals para saglit na limot sa mga masasakit na nangyayari sa bansa natin. Okay, naintindihan ninyo yung culture industry? Yan, heart react naman kayo dyan, mga kapanalig. Okay. Next, ay, ba't bumaba lalo? Yan, post-colonialism. Ano ba yung meron sa post-colonialism? Ito, very applicable to sa Pilipinas kasi nga we've been colonized by not just one, but not two, but three.
no, three societies, three nation, other nations, foreign nation, eh, inuko pa tayo, di ba? Panahon ng Hapon, panahon ng Espanya, and then panahon ng Amerika. So ngayon, sa tinagal-tagal natin na alipin ng Espanya pa lang, di ba? Imagine, Spaniards, na-colonize tayo for 300 years. Imagine mo tatlong saling lahi. Baka nga apat pa o lima pa na saling lahi iyon. Di ba? Maalala mo pa ba yung mga orihinal ng mga kultura ng Pilipino? Doon pa lang burado na. Idagdag pa yung red tagging. Dati kasi wala namang red tagging dati. Mas okay pa yung mas appropriate pa yung term na aswang tagging. Aswang tagging. Lahat ng mga katutubo, alibata, mga sulat ng mga Pilipino sa kawayan, sa balat ng hayop, sa papel, lahat ng yan, tinawag ng Espanyol na mga basura. Ayun, di ba? Sinunog. Oh, sinunog na yon. Wala tayong records. Paano natin babalikan? Kaya meron tayong kultura ngayon? Hindi natin alam. Hybrid, kumbaga. Pumulot tayo ng kaunti sa Espanya, kumuha ng kaunti sa mga Hapon, kumuha ng medyo marami-rami ng konti kaysa sa Espanya, yung Amerika, 'di ba? Mas 'yun. So, yung post-colonialism creates hybrid culture, no? Internalized inferiority. Yeah. The presence of Western beauty standards. Yan, isang example yan. Ang mga Pilipino gusto maging maputi. Bakit? Kasi ang mga colonizer natin mapuputi. Espanyol, mapuputi. Mga mistiso yan eh. Amerikano, maputi. Diba kaya yung mga Pilipino para kahit papano makaramdam na sila ay tumatawid mula sa kahirapan tungo sa yaman. Yan. Ganun ginagawa. Yung nagpapaputi sila. Okay? The Filipino diaspora sa mga ibang bansa, mga Pilipino sa ibang bansa, they have to act Filipino. Kasi wala kasambahay lang sila diba? Yun. Mahirap buhay ng OFW. Marami akong kakilala OFW, hindi na sila nagsibalikan. Bakit? Napakahirap ng buhay, napakalungkot, nakakapagod. Ang tingin pa sa'yo minsan ng employer mo, yung alipin talaga, yung parang grabe, ang baba-baba na tingin sa'yo. May mga ganun, no? Ngayon, colonial mentality is also an example of post-colonialism and seen in valuing foreign products, brands, and entertainment over local news. Yeah. Number 4. Ay, nasabi na to, no? Kung napanood niyo yung video napaliwanag na to nung doon sa video na una, yung simulacra and hyperreality. Wait lang Ano na ba yun? Ano ba? Ayan, so doon nyo na lang panoorin yan. Bawas na tayo. Hindi na 10, 9 na lang. Diba? So, hyperreality, simulacra. Punta tayo sa spectacle ni Guy Debord na Society of the Spectacle. Ano ba yung tinutukoy dito ni Guy Debord? That the society is dominated by images and performances that distract people from deeper social and political issues. So ang hilig-hilig natin sa spectacle. In fact, sabi nga ni Debord ay tayo ay society of the spectacle. We love partying, we love the lights, the limelight. We love music, walwalang malala. Gusto natin 'yon. Bakit? Kasi yun yung way natin para ibaon yung ating ulo
doon sa mga problema natin, palayo sa mga problema natin, no? Para maging distracted tayo, 'di ba? Alam mo 'yun? Minsan napapanood ko dati si Mayor West, 'di ba? Nag-TikTok si Mayor West. Pag napansin niyo ngayon nagpalitan sila yung nagti-TikTok babae na, 'di ba? So, nung nagti-TikTok si Mayor West, alam mo minsan napapaisip din ako, "Bakit ba ito yung ano, so ito yung mas may time pa mag-ano, mag-Tik 'di ba? Kaysa mag-ano, lubak. TikTok gusto, ayos lubak ayaw, 'di ba? Aray mo, 'di ba? Alam mo 'yun, nakaka-bad trip. Nakamotor kasi ako kaya alam ko 'yan, alam mo 'yun? Kada kaldar ng motor ko talagang sabi ko, "Ano ba 'to, napakawalang kuwenta naman ito." Inuna pa mag-TikTok. Anyway, sige, ingat kayo, dun sa ating mga ano, mga kasama. They have to leave, ayan. Ano na lang guys, sorry, mga 15 minutes siguro kaya 'to. 15 minutes, oo. Pero siguro maximum natin yung 5:30. Tapos tayo ng 5:30. Pasensya na talaga, ngayon lang talaga 'to, promise. Okay, so punta tayo sa spectacle. Ayan, mag-ingat ulit, mag-ingat kayo. Excuse me. Spectacle ni Guy Board is ang mga tao mahilig sa spectacle. Isipin mo, si Bong Revilla. Paano ba nanalo si Bong Revilla bilang senador, 'di ba? Ang tinatawag lang naman niya nung naggangampanya siya, 'di ba? Andito na si Bong Revilla tas buduts, 'di ba? Tas merong interview, 'di ba? Matagal na yung interview na yun eh. Tinanong siya, "No, ba't mo iboboto si Bong Revilla? Pogi po kasi." Eh." Larawan lang, papugian lang pala ngayon yung pagsisenador, 'di ba? Hindi naman nila sinabi, di sana tumakbo na rin ako, 'di ba? Baka maging number one pa ako, 'di ba? Hindi, joke lang. Pero 'di ba ang ano, 'di ba, ang bobo, 'di ba? Nakakaano, nakakainis, 'di ba? Dahil lang sa si ano, si Robin Padilla, naalala ninyo yung yung kumakanta siya ng ano, Wonderful Tonight, 'yan, 'di ba? Wonderful Tonight, ta's nanalo ng senador. Handa naman daw siyang matuto, aray ko. So yung ano, pag-aaralan pa niya. Yung mas masahol pa 'to kay Willie Revillame, eh, 'di ba? Si Willie Revillame wala lang plano. Si Robin Padilla walang alam totally. Oh my God, 'di ba? Aray ko, 'di ba? Pag tinignan niyo ng maigi, nabudol tayo dun, Oo nga 'no, 'di ba? Si Willie Revillame wala lang plano, eh, pero si Robin Padilla, ang lala, ang lala. Anyway, 'yan. 'Yan yung nangyari sa'tin ngayon, the showbiz style politics. Papugian na lang, palakasan, paramihan na lang ng fans, 'di ba? Lito Lapid. Lito Lapid, 'di ko na nararamdaman si Lito Lapid, eh. Dapat pangalan niya Lito Lapad na. Kasi palapad na lang siya dun sa ano, eh, 'no? Nakalapad na, Lito Lapat. Parang nakalapat lang yung puwet niya dun sa ano, wala naman siyang galaw, wala siyang bitaw. Bihira siya. Anyway, so, 'yan nga, sa politika, daming politician nakapasok, 'yan. Um, Halimbawa si Alfred Vargas, kilala si Alfred Vargas. Isa siyang konsehal sa Quezon City. Ako okey lang ako kay Alfred Vargas kasi sa Alfred Vargas, ang pinag-aralan ni Alfred Vargas may pagka sa governance. Alam mo 'yun? Competence sana. Competence ang hinahanap sana natin, hindi puro itsura lang. Kasi kung itsura lang, hindi senado ang ating nilalagyan ng tao, pageantry pala dapat. Pageantry 'no, gano'n na lang. Yan, pageant and reality show, yan, creates national obsession but divert attention from systematic problems. Pantanggal lang, pampalayo sa'tin sa mga tunay na nangyayari. Encoding and decoding. Ito napaliwanag na rin 'to ni Stuart Hall dun sa mga naunang video. Pero sa encoding and decoding, um,
Audience interpret media differently based on their background, experience, and social position. Totoo to, no? Wala kang paghuhugutang iba para maunawaan yung medyang napapanood mo kundi tao, no? Kundi yung nakaraan mo, background mo, experiences mo, social position mo. Iba mag-isip kapag mataas ang katungkulan. Iba mag-isip pagka ordinaryong mamamayan. Iba, mas lalong iba mag-isip kapag pulubi, palaboy. 'Di ba? Sabi nga ni Doc Flamingo eh, iba yung pananaw, yung values ng batang nakakita ng digmaan sa values ng batang hindi nakakita ng digmaan, 'di ba? Sino po si Doc Flamingo? Si Doc Flamingo, karakter siya sa One Piece, 'di ba? So si Doc Flamingo, si Doffy, Doffy. Anyway, so ayan. Basahin niyo na lang 'yan. Yan Pilipino eh. Yan. Oy, pabawas ng pabawas si Sir. Apat na lang. O, third cinema. Um, itong third cinema, ito yung dahilan kung bakit hindi nila mapatay-patay ang Cinemalaya, no? Bagkus umusbong pa doon pa sa ibang mga other festival like Sinag Maynila, nagkaroon din tayo ng FDCP, Film Development Council of the Philippines, 'di ba, mga seminar. And kasi napakahalaga ng third cinema. Ano yung third cinema? The oppositional cinema should challenge mainstream commercial films and address real social struggles. Walang pag-asa sa mainstream media na magpakita ng mga tunay na nangyayari. Mahirap yun. May ilan-ilan pero malaki pa rin yung portion ng, alam mo yun, entertainment. Kasi nga, sabi nga doon sa, nauna natin, di ba? Yung kay, kasi yun. Alam mo na, lahat ng material, yung mass culture, yan, yung culture industry. Ayan, naalala ko na. 'Di ba? Sabi nga sa culture industry, lahat ng ginawang yan, kahit pelikula pa yan, for entertainment lang yan. So yung mainstream media natin, tingnan nyo anong pinapalabas. Enteng Kabisote, 'di ba? Kay Vice Ganda. Ayun. Nakakalungkot lang kasi dapat di naman tayo mga kabataan lang yung nanonood ng mga pelikulang yan. Bagkus mas na dapat nanonood yung working force, 'di ba? Ayun. So, anyway, dito po pasok yung culture industry, ay sorry, third cinema, no? Na wala tayong ibang aasahang plataporma para mapanood yung mga gawa ng Pilipinas sa Pilipinas kundi itong mga Japanese artist na ito. Yeah. Bakit umabot na dyan? Okay, pag tayo sa fan culture and participatory culture. Yan, meron ba kayong hinahangaan? No? Fans kayo? Yan, meron ba kayong ganyan? So, that's medyo matagal na yan. Dati pa man may hinahangaan na talaga. Pero yung pinakauna, yung mga audience mismo nagpupunas ng pawis ng mga nakamaskara. Ngayon binago na. Yun. So, the audiences are not just passive consumers, but active participants who remix, critic, and contribute to pop culture. Yung mga tao ngayon hindi na lamang nakikinig, bagkus gumagawa na rin sila. Kayo ba nakikinig pa ba kayo? Ayan, wait lang.
Hello? Yeah. Sorry, mayroon lang kinuha. Okay. So, sa participatory culture, because of the social media, yung mga audiences ngayon, nabigyan na sila ng kakayanan, gumawa ng sarili ng content, mag-upload, mag-remix, ayun. Kaya ginagamit yun ng ginagamit ng mga tao. Yan. Halimbawa, in social media, yung rise of fandoms, mapapansin ninyo, kahit hindi naman nagpe-perform sa Pilipinas, pero may fans club doon, di ba? May fans club ng mga artists, di ba? Rise of fandom. Yan, kahit sino ba 'yan? Madaming ganyan, eh. Dati nung si Dua Lipa pumunta ng Pilipinas, na-interview ko na 'yan si Dua Lipa. Kaso hindi kami nakapagpa-picture kasi ayaw nung manager na sumikat naman. Pero wala lang, siguro kung, um, buo ko nakita yung ano, kumbaga ano ba yun, sabihin ko? Wag na nga, hayaan mo na nga. Ayan, baka mas sumikat pa si Dua Lipa kung nagpa-picture kami. Joke. Yun lang, nakalimutan ko yung punchline ko. Anyway, so meme culture, yan. Yung mga Pilipino, sobrang pagod ng Pilipino, hindi nila alam paano makaganti sa mga politiko. Ginagantihan na lang natin sa meme, 'di ba? Natin yun eh, harabas natin yung meme na yan, yung meme culture natin eh. Di ako makaganti sa'yo gawa ako dami account, banata kita ng banata ng post. Yan. So, participatory culture yan. Hindi na lamang mga TV network ang kayang gumawa ng content. Kahit yung mga normal na tao, normal user, kaya na nila. Yeah. Fan-driven movements, halimbawa mga online petition, kaya yung mga donation, ayan. Nangyayari, may sumasali because of the fan culture and participatory culture. Last two, lapit na. Liquid modernity. Ano yung liquid modernity ni Sigmund Bauman? The society has moved from rigid structured modernity to liquid state where everything is flexible, temporary, and fast-changing. Makinig kayo, maganda to eh. Yung liquid modernity ni Sigmund Bauman na ngayon daw, because of the digital media, social media, and so on, naging liquid na tayo. Liquid state. Ano yung liquid state? Di ba parang tubig na kung ano yung kanyang lagayan, o i-fill niya yon. Tapos magagaya niya na yung lagayan na yun. Di ba? Okay yun, flexible. Lahat flexible na ngayon eh. Di ba dahil flexible? Trabaho, work from home, 'di ba, eskwelahan online na lang katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaso yung idea, 'di ba, yung flexible nga, pero ang saglit lang. Mas temporary because of the digitalization. Yan, nakita mo na. Halimbawa, saka na tayo magdagdag ng example. Yan, short-lived trends, yung sayaw, uso ngayon, bukas hindi na. Yan, increasing instability in relationship and community. Ito, no? Napansin ninyo? Ngayon, instant na yung mga community. May makilala ka, may komunidad pala na ganun yung plano. And another thing is yung relationship, di ba? Yung mga relationship na 10 taon ang tinagal, yun na naghihiwalayan. Yung mga saglit pa lang ang kasal, ay saglit pa lang ang pagiging magkarelasyon, aba, nakasal na. O, nakasal na, di ba? Ayan. Instability tawag natin diyan, na yung mga tao parang nasanay sa instant, 'di ba? May jowa ka agad. Dati mailigawan muna, ngayon sesendan mo lang ng talong na may water droplets yung crush mo, 'di ba? Gano'n na, conversation na, 'di ba? Liquid modernity 'yan. Flexible pero temporary, fast changing. Kaya yung mga relationship ngayon, parang na lang, parang saglit pa lang naghihiwalayan na, 'di ba? Kasi nasa liquid state tayo, very flexible, but many things are very fast changing and temporary. Okay pa kayo? Oh, bago tayo pumunta ng 10, heart react naman kayo dyan, o kaya thumbs up naman kayo dyan. Ayun. Salamat po. Okay. This will be the last one.
the cultural hybridization ni Nestor Garcia Canclini. Ayan. The culture mix and merge, creating hybrid identities rather than pure traditional or modern cultures. Take it, take the Philippines as an example, 'di ba? Sa sobrang dami ng karanasan ng Pilipinas, sa mga nangyari sa Pilipinas, talagang ano eh, magbabago yung kultura, mag-evolve, magiging hybrid, 'di ba? Mix and merge. May halong ano, sabihin natin na online, parang ganun. May halong pisikalan, 'di ba? Yung sa pamimili ng presidente, marinig mo ang daming nag-uusap-usap. Gusto nila si Lenny yung mananalang presidente. Kaso ano mangyayari, 'di ba? Pagdating sa eleksyon talo si Leni Robredo, nakakalungkot, 'di ba? Pero ako kasi sa akin, in the communication perspective way, kaya natalo yung gano'n kasi kawalan ng mekanismo, kawalan ng budget, wala namang pera yung mga yan, 'di ba si Leni Robredo. Ano naman ang pera ni Leni Robredo kumpara kay Marcos, 'di ba? Isipin niyo yun. So, anong nangyari sa atin, we mix and merge our culture with the culture that we contact or we encounter. Yan. So, the blending of Filipino, Spanish, American, and Asian influence is an example sa pagkain, di ba? Paghandaan ba puro Chinese food lang ba kayo? Di ba hindi? Merong nga kayong Americano, di ba? Halimbawa, yung burger, di ba? Burger kayo. Bakit gano'n? Kasi nga, kung ano yung maganda, tingin natin appropriate, kinukuha natin at isinasali natin sa kultura natin. Yan. The P-pop group, yan, SB19. Di ba? Mixing K-pop style with Filipino language. Mukha silang K-pop pero ang tugtog nila Tagalog. Di ba? Yung fiestas ay Catholic traditions. Yan. Yung mga tradisyon natin, traditional media natin, may ano, may poon, yan, and so on. Di ba? Naintindihan niyo yung ano, cultural hybridization. Culture mix and merge. Okay, connected na nyo. Maraming salamat sa oras ninyo. Mabuti yan at naintindihan ninyo. I will end the discussion right here. And again, I'll send you links on the videos for example of the theories, number 11 hanggang 20, and then 21 to 30. Okay, so maraming salamat sa inyong oras. Pasensya na kayo. Medyo na late ng tapos. Yan. Yan. Mag-ingat kayo palagi. I'll see you again next week. I'll stop the recording from here. Recording. And I'll stop